Magandang umaga sa lahat. Para sa ating pang-umagang debosyon, ating babasahin ang ika-11 kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Kitho. Nabasa natin sa mga nakaraang chapter ang paghahanda ng mga Israelita. At sa chapter nga na ito ay makikita natin ang mga sumunod pang mga kaganapan nang sila'y lumisan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Madalas sa parang ay hindi natin malaman kung nasaan ang direksyon. Nandun ang pakiramdam na tayo ay limitado at napakaliit. Ang mga tao ay madalas na naghahanap na lamang ng paraan kung paano mabuhay. Kung nakakaharap tayo ng ilang sa buhay, ay naroon ang paghihirap. Naroon ang pakiramdam na kahit saan man pumunta ay tila walang direksyon at walang mapupuntahan. Ang mga Israelita ay nagmula sa paanan ng bundok ng Sinai at sila'y naglalakad o kaya'y naglakbay papunta sa ilang. At ito ay napakalaking problema sa kanila. Ngayong umaga ay magpo-focus tayo sa dalawang bagay. Una ay ang isipin kung paano nga ba ang mamuhay sa parang o sa ilang. Pangalawa ay kung paano nga ba maging leader sa ganitong sitwasyon. Nabasa natin na ang hudyat ng trumpeta at maging ng ulap ang siyang nagbibigay direksyon sa mga Israelita. Ngunit pagdating sa ilang, naroon ang pagdududa kung ano ang maaari nilang kainin, saan sila pupunta. At alam ko na ang kabanatang ito ay magtuturo sa atin ng maraming bagay. Bibigyan natin ito ng pamagat ng si Moses ang ama ng mga nasa ilang. Kung maaalala natin, sa buong buhay ni Moses ay hindi siya nakarating sa lupang pangako ng Panginoon. Halos buong buhay niya ay siya'y nanatili sa ilang. Si Moses ay kailangang manguna sa 600,000 na katao. At makikita natin dito kung paano nga ba siya namuhay at paano siya lumago. Kailangan natin makita ang mula sa verse 1 hanggang verse 9. Makikita natin doon kung paano nga ba lumago si Moses. Nandoon ang pressure, lalo na kung paano nga ba siya lalago bilang tao at bilang leader.
naroon ang pagdududa kung paano nga ba sila papakainin at paano sila pangungunahan. Ito ay tila pagkakaroon ng maraming mga anak. Maraming mga anak na dudulog sa iyo kung paano sila kakain, paano sila iinom, at paano sila mabubuhay. Kita natin sa unang bahagi ng mga bilang kung paanong binilang ng Panginoon ang mga tao. At kung paano niya itinayo ang bawat leader sa bawat mga tribo. Nakita din natin kung paano nga ba ang tamang ayos, kung paano sila lalabas o kaya ay mananatili sa kanilang mga kampo. Ang bawat tribo ay kailangan magkaroon ng leader na siyang magbibigay ng kanilang opinyon. Hindi naman ito nangangahulugan na kailangan ito ay ang pinakamatanda. Ngunit mahalaga na magkaroon sila ng leader na mapapakinggan ng lahat. Madalas nangyayari ito sa mga pamilya. Madalas ay kailangang naroon ang kalakasan lalo na sa pagsasalita o kaya impluwensya upang makapagsabi o makapagbulalas ng iyong opinyon. Itong mga nakaraang araw ay nakakarinig tayo ng maraming mga kritiko laban sa ating simbahan at marami silang sinasabi. Ngunit sa totoo lamang ay wala silang kapasidad na magbulalas ng kanilang mga opinyon. Kung maalala natin, si Jacob ay mayroon lamang kapasidad na manguna ng 70 katao. Ngunit si Moses ay mayroong kapasidad na manguna ng 600,000 na tao. Ito ay malayong higit na mas marami kaysa sa naging karanasan ni Jacob. Ang kapasidad ng tao ay nakasalalay sa kung paano nila binubuhat o kaya ginagawa ang kanilang responsibilidad. Tulad ko, kaya kong magsalita, kaya kong magturo, ngunit hindi ito nangangahulugan na kayang-kaya ko rin pasanin ang responsibilidad na manguna ng sobrang daming tao. Kung ako'y aasa lamang sa aking sarili, ang aking kapasidad ay napakababa lamang. Ang ating kapasidad
ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kagaling magsalita o gaano kadami tayo magsalita. Madalas sa aking pangunguna sa mga tao ay kilala ko sila, ngunit hindi ibig sabihin na kilala ko rin. Ngunit hindi ibig sabihin na alam ko rin ang bawat nilang pinagdadaanan. May mga problema silang hindi ko alam, at may mga pagkakataon na hindi ko sila matulungan. Ngunit makikita natin sa chapter na ito na si Moses ay kailangan magkaroon ng kapasidad na pasanin ang responsibilidad na manguna at tulungan ng mga Israelita. Makikita natin na ang kanyang kapasidad ay tulad ng isang ama. Ang unang talata ay mula verse 1 to 9. Ay makikita natin dito ang kapasidad ni Moses na manguna bilang isang ama sa mga Israelita. Mababasa natin dito kung paanong nagreklamo ang mga Israelita at kung paano ito narinig ng Panginoon. Narinig ng Panginoon ang lahat ng kanilang pagrereklamo. Makikita natin dito kung paanong nagalit ang Panginoon. Nang sila'y nasa Sinai pa lamang, nakita natin kung paanong nagalit na ang Panginoon. At pinakita niya ito sa pamamagitan ng apoy. Ngunit kung matatandaan natin, ang apoy ay hindi nangangahulugan na laging galit ang Panginoon. Ngunit nang marinig ng Panginoon ang bawat pagrereklamo ng mga Israelita, siya ay nagalit. Ang mga Israelitang ito ay hindi man lang marunong magpasalamat kung paanong tinulungan sila ng Panginoon na lumabas sa Ehipto. Nagkaroon sila ng problema sa paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Kung tutuusin ay napaka-negatibong mag-isip ng mga Israelita. Laging mayroong pagrereklamo sa loob man ng Ehipto o sa labas ng Ehipto. At ang mga negatibong pakiramdam na mayroon sila, ang mga negatibong opinion na mayroon sila, ay hindi nila maitago. Marami na silang mga nakitang milagro at pagkilos ng Panginoon, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagrereklamo. Naroon na kailangan nilang maranasan ang biyaya ng Panginoon. Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng mana o kaya yung tinapay na nagagaling sa kalangitan. Ngunit pagdating sa bagay nito ay patuloy pa rin nagreklamo ang mga Israelita. Napakarami nilang reklamo. Sinasabi nila na mayroon lamang isang flavor ang tinapay na ito. At naroon ang pagrereklamo at pakiramdam na mas maganda ang kanilang buhay sa Ehipto.
dahil mas maraming prutas doon at mas maraming masarap na pagkain sa Ehipto. Kung tutuusin sa Ehipto ay sinasaktan lamang sila at pinahihirapan. At wala naman talaga silang makain na maayos. Ngunit sa kanilang pagrereklamo ay kanilang nabanggit na mas nais nila mga pagkain sa Ehipto. Kung kaya naman makikita natin dito ang uri ng negatibong emosyon at negatibong pag-iisip ng mga Israelita. Naroon ang pagrereklamo na kung bakit kailangan nilang magdusa maging sa ilang. Sa verse 4, mababasa natin doon na ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain. Ang mga taong ito ay mga dayuhan at ginamit nilang oportunidad na ito ang mga dayuhang ito ay sumama lamang sa mga Israelita at hindi kabilang sa mga tribo ng Israel. Nang nagkaroon ng census ay hindi ibinilang ang mga dayuhang ito. Maging sa pagbilang ng mga hukbo ay hindi kabilang ang mga dayuhang ito. At sa pagharap ng tabernakulo ay hindi rin kasama ang mga dayuhang ito. Naroon ang pakiramdam na sila'y mas malaya. At maaaring sa buong kampo ay nananatili lamang sa dulo ang mga dayuhang ito. Sila ay sumama sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto, ngunit kung tutuusin ay hindi naman sila Israelita. Kung kaya naman naroon ang ideya na kung kahit anumang sabihin ng Panginoon ay hindi sila apektado. Sa panahon ng pakikipaglaban ay wala din silang kailangang gawin dahil sila ay mga dayuhan. Sa Hebrew ay merong salitang tinatawag na asashu. Ang mga taong ito ay mga tao na laging nagsisimula ng gulo. Asashu. Mga nagpapasimula na bakit hindi tayo bumalik sa Egypt? Mga tao na nagsisimula na ng usapin na bakit hindi tayo bumalik sa Ehipto. Ang pagkain doon ay mas maganda. Mas malinis ang hangin. Ngunit kung tutuusin, ay walang magandang kinabukasan. Maraming tao ay katulad ng mga taong to. O katulad ng mga dayuhan o rebeldeng ito. Dahil dito ay nagalit ang Panginoon. Sa verse 1, nakita natin kung paanong nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang bahagi ng kanilang mga kampo.
Sa aking pagbabasa nito ay kailangan ko ding maging maingat. Pagdating sa mga international na relasyon, kung maalala natin ay mayroong mga German. May mga German noon na hindi tinatanggap ang mga Hudyo. At ito ay nagsisimula lamang ng gulo. At sa ating pagbabasa ng chapter na ito ay ating dapat pagbulay-bulayan kung saang kampo nga ba tayo kabilang. Sa paglakad ba ng iba ay sumusunod tayo? Hindi dapat tayo nagtuturo o kaya nagrereklamo, bagkus ay nag-iisip kung tayo ba tong mga rebeldeng ito o kaya tayo ba'y sumusunod sa Panginoon. So verse 6, hindi nakikita ng mga dayuhan at rebeldeng ito na ang mana ay mula sa kalangitan. Hindi nila nakikita na ang manang ito ay espesyal na probisyon ng Panginoon. Sa verse 7 ay nabanggit ang description ng manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Tulad ng pasas ngunit puti. Ginigiling nila ito at binabayo. At kapag naluto ay lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Hindi ito katulad ng mga soft candy, bagkus ay kailangan nila itong gilingin. Saka ito gagawin tulad ng tinapay. Ito ay tulad ng isang pagkain na hinaluan ng espesyal na langis. Mula verse 10 hanggang 30. Nakikita natin dito ang paglago ng kapasidad ni Moses bilang isang ama. Bilang isang ama at leader ng mga Israelita. Sa verse 10, narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumo si Moses. Sa isang bahagi ay narinig ni Moses ang pag-iyak ng mga tao, pagreklamo ng mga tao, at sa isang bahagi naman ay naririnig ni Moses ang galit ng Panginoon. Dahil dito ay nanlumo lamang si Moses at nandoon ang pagkakaroon ng stress.
Kung tutuusin ay napakabigat at napakahirap ng sitwasyong ito ni Moses. Naroon na maririnig mong napakaingay ng mga tao, nagrereklamo, at nanlumo lamang si Moses. Mula verse 14 hanggang 15, mababasa natin doon ang nabanggit ni Moses. Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa ay mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Kumpara sa naging karanasan ni Moses nang sila'y umalis sa Ehipto, paniguradong mas mahirap ang kasalukuyang pinagdaraanan ni Moses. Para kay Moses, napakahirap ng sitwasyong mayroon siya, lalong-lalo na kailangan niyang manguna ng napakaraming mga tao. Si Moses ay hindi na niya kayang pasanin ang kabigatang loob na ito. Sa verse 15, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Gusto na lamang ni Moses na mamatay. Hindi ko na kaya. Yun ang sabi ni Moses. Mas maigi nang mamatay. Sabi ni Moses. So verse 11 ay mapapansin natin na kailangang may mga gawin si Moses. Ganon din sa verse 14. Makikita natin dito ang pagbibigay diin sa mabigat na pasanin ni Moses. Naroon ang pakiramdam ni Moses na tila lahat ng kabigatan sa mundo ay nasa kanya. Dahil naroon na kailangan niyang ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi naman bigla-bigla ang desisyon na lamang ng Panginoon. Hindi aksidente ang mga bagay na ito. Kanyang pinili si Moses at alam ng Panginoon na mangyayari ang mga bagay na ito.
Kung tutusin ay nanalangin si Moses pagdating sa sitwasyong ito. Kanyang pinanalangin ang buong bayan ng Israel. Dahil sa pananalangin niyang ito at sa pananabik niyang ito, ay pinili siya ng Panginoon upang manguna sa mga Israelita. Ngunit dumating sa punto na sa kanilang pagrereklamo ay nadama ni Moses ang kabigatan ng responsibilidad na manguna sa kanila. Napapansin natin kung paano inayos ng Panginoon ng mga Israelita. May mga ilan na malapit sa tabernakulo at mayroon ding mga dayuhan o mga rebelde na nasa labas ng kampo. Sabi sa verse 17, pagdating nyo roon, bababa ako at magkikipag-usap sa iyo. Babahagyan ko sila ng Espiritong binigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Dito ay tinulungan ng Panginoon si Moses na mamili ng mga tao na tutulong sa kanya na pamunuan ang buong Israel. Dito ay pinalawak ng Panginoon ang kapasidad ni Moses ng 70 beses pa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang otoridad at espiritu sa 70 pinuno na ito. Maging ang puso na manguna at ang puso na maging ama sa mga Israelita ay binigay ng Diyos sa 70 pinuno na ito. Mayroon ng mga pinuno sa bawat tribo. Ngunit iba pa ang 70 pinuno na ito dahil sila ay pinili mismo ng Panginoon. Sila ay binayaan mismo ng Panginoon ng kanyang espiritu at otoridad na manguna. Kung kaya naman masasabi natin na ang kapasidad ni Moses ay dumami pa ng 70 beses. Ang espiritu ni Moses ay siyang ibinigay din sa 70 pinuno na ito. Ang bawat karakter ni Moses at ang paraan niya ng pangunguna ay ibinigay sa 70 pinuno na ito.
pare-parehong espiritu ang dumadaloy sa buhay ni Moses at maging sa 70 pinuno na pinili ng Panginoon. Lahat sila ay mayroong pare-parehong kapasidad na manguna at maging ama sa mga Israelita. Lahat sila ay pinangungunahan ng Panginoon. Pagdating sa problema nila sa pagkain, lalong-lalo na ng karne, ay nagpadala ang Diyos ng kanilang makakain. Sa verse 31, mababasa natin doon na nagpadala ang Panginoon ng hanging may tangay na laksa-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga pugong ito ay nagliparan sa paligid ng kampo. Sabi sa verse 33, bago pala mang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Naroon ang labis na pagdanasa sa puso ng mga Israelita. Kung ating iisipin, magkaiba nga ba ang pagrereklamong ginawa ni Moses kumpara sa pagrereklamong ginawa ng mga tao? Ito ay magkaiba. Dahil ang pagrereklamo ni Moses ay tungkol sa responsibilidad na meron siya, samantalang ang mga tao ay tungkol lamang sa kasakimang meron sila. Naway tulungan tayo ng Panginoon na maiwasan ang ganitong pagrereklamo sa Panginoon. Panginoon, sa maraming pagkakataon ay pakiramdam namin na wala kaming kapasidad na sumunod sa iyo. Ngunit sa araw na ito ay kami dumudulog sa iyo at humihingi ng iyong tulong sa aming pagsunod sa iyo.
Panginoong Hesus, kami dumudulog sa iyong presensya. Panginoon, ikaw ay banal. At sa pamamagitan ng iyong salita ay aming nauunawan na tulad kami ng mga Israelita. Mga kapatid, gamitin natin ang oras na ito upang magnilay-nilay. Maaaring sa puso natin ay napakaraming kasakiman at marami ding mga negatibong pag-iisip at pakiramdam laban sa ating mga leader at maging laban sa Panginoon. Sa ating mga pamilya, sa ating cell group, sa iglesia, maaring mayroon tayong ganitong mga negatibong pakiramdam. Gamitin natin ang oras na ito upang manalangin at hingin ang banal na espiritu na tulungan tayo. Dumulog tayo sa Panginoon. At ipagkanulo sa Kanya ang bawat negatibong pag-iisip na mayroon tayo, ang bawat pagrereklamong mayroon tayo. Banal na Espiritu, naway paliwanagan mo kami, Panginoon. Alam namin na maging sa loob ng iglesyang ito ay naroon ang pagrereklamo laban sa aming mga otoridad. Maaaring sa trabaho o kaya sa aming mga cell leader. May mga pagkakataon na kami nag-uusap laban sa aming mga kapwa lingkod at kapwa cell members. Naway pakalinisan ng Panginoon ang ating mga bibig. Panginoon, idinudulog namin sa iyo ang marumi naming mga bibig. May mga pagkakataon na kami ay puno ng pagrereklamo. May mga pagkakataon na ang aming paningin ay tumitingin lamang sa mga negatibo. May mga pagkakataon na ginagamit namin ang mga bibig upang magsalita ng masama at hindi maganda laban sa aming mga cell leader, laban sa aming mga otoridad at maging sa aming mga pastor. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nag-uusap-usap ng hindi maganda at nagsisimula ng chismis at gulo.
Panginoon, patawarin mo kami sa ganitong pagkakasala. Iyong patawarin ang bawat negatibong pakiramdam na mayroon kami. Iyong patawarin maging ang pagkukumpara na aming nadarama. Panginoon, napakaraming biyaya ang iyong binibigay. Ngunit hindi namin ito ginagamit ng tama. Panginoon, tulungan mo kami upang kami tumindig at patuloy na makita ang iyong biyaya at kababaang loob. Tulungan mo ko, Panginoon, ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay hindi mga salitang mananakit ng iba, bagkus ay salitang makatutulong upang patuloy na lumago ang buhay ng iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kapasidad na maging cell leader, mabuting cell leader at mabuting tagasunod mo, at maging mabuting tao na mangunguna sa bawat cell member na iyong itinalaga sa amin. Tayo tumindig at manalangin sa Panginoon. Hingin natin ang Panginoon ay patuloy na lumakad kasama natin upang tayo ay makalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Hingin natin ang kanyang banal na espiritu upang tayo ay makalakad at makapamuhay ng ayon sa kalooban niya. Panginoon, naway gamitin mo ang iyong banal na apoy upang matanggal ang bawat negatibong karakter at negatibong emosyon sa amin. Patuloy mo kaming punan ng Panginoon ng iyong pag-ibig at patuloy na punan ng iyong banal na espiritu. Hinihiling namin ng iyong banal na espiritu ay pagalingin ang aming mga puso at pagalingin ang aming buong pagkatao. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mag-focus sa iyo at patuloy na magkaroon ng paang tunay na susunod sa iyo. Sa kabanalang ito, nakita natin kung paano binigyang diin ang kapasidad na dapat na mayroon si Moses. Sa atin ngayon ay may mga cell leader tayo o kaya ay mga parte ng pamilya na kailangang magkaroon ng malaking kapasidad. Maaaring nandoon ang presyon, nandoon ang pakiramdam ng stress. Kung kabilang ka sa mga taong ito, itaas mo ang iyong mga kamay at hayaang makita ng Panginoon. Hayaang makita ng Panginoon ang iyong pagdanais sa Kanya. Kung kabilang ka sa mga taong nakakaramdam ng presyon at stress dahil sa dami ng mga pagrereklamong naririnig, sa dami ng mga away na nakikita, kayo ay aming ipinanalangin sa oras na ito.
Gamitin natin ang oras na ito na ipanalangin ang mga taong nakakaramdam ng stress at presyon sa kanilang pangunguna. Amin ding ipinanalangin ang mga taong nakakaramdam na sila'y mag-isa lamang. Sana'y tulungan sila ng Panginoon at patuloy na lukuban ng kanyang pag-ibig. Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat akusasyon na ibinabato ng ibang tao, iyong tanggalin ang bawat negatibong salita at maging panghuhusga na aming natatanggap. Panginoon, kami iyong pagaligin sa mga bagay na ito. Aming idinudulog sa iyo ang bawat masasamang salita. Aming idinudulog sa iyo ang bawat negatibong mga pananalita na aming naririnig. Naway iyong pakalinisan ang aming mga tenga, naway iyong pakalinisan ang aming mga puso. Lahat ng mga akusasyon at mga salita na mula sa kaaway ay aming idinudulog at isinusuko sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang magpapasan ng mga ito. Alam namin, Panginoon, na ikaw din ang siyang magpapasan ng presyon at stress na aming nadarama. At sa aming pagsuko ng mga bagay na ito sa iyo ay alam namin patuloy mong ibibigay sa amin ang kapag-ibig at kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Mahal ka ng Panginoon. Mahal at iniibig ka ng Panginoon. Sinasabi ng Diyos na ang kapayapaan niya ay nasa sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang aking espiritu ay nasa inyo. Ang espiritu ng pagiging ama at tulad ng isang ama ay aking ibinibigay sa iyo. Ang mga stress na ito at ang mga presyon na ito ay tinatanggal ng Panginoon. Lahat ng mga pagrereklamong naririnig mo ay tatanggalin ng Diyos. Ang bawat stress na iyong nadarama ay tinatanggal ng Panginoon. Sa oras na ito ay tinatanggal ng Panginoon ang lahat ng negatibong salita na iyong natanggap, lahat ng negatibong pakiramdam na iyong nadarama. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay kanyang nililinisan ng iyong tenga, kanyang nililinisan ng iyong puso at pinalalaya mula sa mga pasaning na idulot ng mga bagay na ito. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ikaw ay bahagi ng hukbo at kampo ng Panginoon. Ang bawat gawa ng kaaway ay hindi mananatili at hindi mangunguna sa iyong buhay.
Bagkus ang Espiritu ng Diyos ang siyang mamumuno at siyang patuloy na mangunguna sa iyong buhay. Pinagpapala ng Panginoon ang iyong tenga, pinagpapala ng Panginoon ang iyong bibig. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin patuloy mong hinahawakan ang bawat isa at patuloy mong pinagpapala ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. There is no changing God in we are the same yesterday and today. Ating ipanalangin na pagkalooban tayo ng Panginoon ng puso na puno ng pag-ibig at puso na tulad ng isang ama na handang manguna at handang tumulong sa mga tao. Ating ipanalangin na tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagdindig bilang cell leader at bilang kanyang mga tagasunod. Naway mapuno tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng salitang ito sa amin. Panginoon, aking pinagpapala ang bawat naming kapatid na kasama namin sa pang-umagang debosyon na ito. Sa ngalan ni Jesus ay aking pinagpapala ang mga kapatid kong ito. Panginoon, sa aming pagharap ng mga problema sa buhay, kami ay inyong tulungan na tumindig. At sa aming pagharap ng mga problema, mga pagrereklamo, mga akusasyon, naway pakatulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng kapasidad na pasanin ang mga responsibilidad na ito at kapasidad na malampasan ang mga bagay na ito. Naway pagpalaan tayo ng Panginoon ng perspektibo na makatutulong upang ating malampasan ang mga bagay na ito. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan na makita ang kanyang kalooban at makita kung paano nga ba malampasan ang mga problemang ito. Na sa kabila ng mga problemang ito ay mananatili pa rin ang kapayapaan ng Panginoon. Sa tulong ng Panginoon ay maghahari pa rin sa ating mga puso ang pag-ibig na mula sa Panginoon. Maaring sa paligid natin ay may mga cell leader na nais ng sumuko. Ngunit sinasabi ng Panginoon na huwag kayong sumuko. Diyos mismo ay hindi susuko sa iyo. Diyos mismo ay hindi ka susukuan.
Kaya sinasabi ng Panginoon na magpatuloy lamang sa pagiging cell leader. Diyos mismo ang magbibigay ng kapayapaan at magbubukas ng daan tungo sa mas magandang kinabukasan. Diyos mismo ang magpapalago ng iyong kapasidad bilang isang leader. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang espiritu, binibigay ng Diyos ang espiritu ng isang ama. At kanyang binibiyayaan ang bawat isa na maging tulad ng Panginoong Jesus. Pagpalain nawa ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.